Naranasan mo na bang makipagtalo ng mainit? Yung pakiramdam na parang sasabog ka na sa galit. Lahat tayo'y dumaan na riyan, mapahindi pagkakaintindihan sa opisina, pagtatalo kasama ang mahal sa buhay, o matinding debate online. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may paraan para harapin ang sigalot nang hindi kailangang gumamit ng kamao, literal man o simboliko? Ang mga sinaunang Stoic, mga dalubhasa sa pagkontrol ng emosyon at paggamit ng rason, ay may mga kamangha-manghang estratehiya para harapin ang kalaban ng may dignidad at hinahon. Sa video na ito matutuklasan mo ang siyam na teknik na hango sa Stoicism upang direktang harapin ang alitan batay sa karunungan ng mga dakilang palaisip tulad ni Seneca, Epictetus at Marcus Aurelius. Maniwala ka, maaaring mangailangan ang mga paraang ito ng higit na pasensya at masusing pag-unawa kaysa sa basta na lang makipagsigawan o manakit. Ngunit ang kapalit nito, kapayapaan ng kalooban, pangmatagalang solusyon at mga relasyong maaring maghilom at magbago. Kaya, handa ka na bang matutong humarap sa sigalot gaya ng isang tunay na Stoic? Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para mapanood ang lahat ng videos tungkol sa pagharap sa mga hamon ng buhay gamit ang walang kupas na karunungan ng Stoicism. Tandaan, ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi nasusukat sa panlabas na laban, kundi sa kakayahang mapangibabawa ng sariling isipan at damdamin. Una, sumisid sa kaibuturan ng iyong katunggali. Isipin mong nasa gilid ka ng isang ilog na rumaragasa. Ang mga agos ay bumubula at kumikilos na parang may galit. Ang isang maingat na Stoic ay hindi basta-basta tatalon. Sa halip, itutuon niya ang kanyang mga mata sa hindi nakikitang lalim sa ilalim kaysa sa magulong ibabaw. Ang unang taktika ng isang Stoic ay ang pagpasok sa isipan ng iyong katunggali, hindi literal, kundi bilang isang metapora. Sa gitna ng matinding emosyon, madali tayong matangay ng bugso ng damdamin at agarang kumilos. Pero ayon sa Stoicism, ang tunay na pag-unawa ay nagsisimula sa pagtigil muna ng paghuhusga at sa pagtingin lampas sa malinaw na anyo ng alitan. Tulad ng paalala ni Epictetus, hindi ang pangyayari mismo ang gumugulo sa atin, kundi ang pananaw natin ukol dito. Kaya para simulan ang pagsusuri sa paraang Stoic, lumayo muna sa kasalukuyang tensyon. Huminga ng malalim at sa isip mo, lumipad ka paangat, parang kamera sa pelikula na unti-unting lumalayo sa eksena. Obserbahan ang lahat ng walang kinikilingan, parang langgam sa dingding na tahimik na nagmamasid. Ang emosyonal na distansyang ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at mas makatuwirang pag-iisip. Imbestigahan ang kanilang bakit. Sa halip na agad gumawa ng kontra-argumento, magtanong ng taos-pusong katanungan. Ituon ang pansin sa pag-unawa sa bakit sa likod ng kanilang mga salita at kilos. Ano ang nagtutulak sa kanila? Ano ang kanilang kinatatakutan? Ano ang kanilang hangarin? Anong mga karanasan sa buhay ang humubog sa pananaw nila? Mahalaga ang mga tanong na bukas at malalim tulad ng, ano ang nagdala sa iyo sa puntong ito? O ano ang mga alalahanin mong hindi agad nakikita? Ang layunin ay hindi upang sumang-ayon, kundi upang maunawaan. Subukang ilagay ang sarili mo sa kanilang posisyon upang makita ang mundo sa kanilang paningin, hindi upang sang-ayunan ang kanilang ginagawa, kundi upang masilayan kung paano nila pinapakahulugan ang sitwasyon. Ano ang mga prinsipyo at paniniwalang gumagabay sa kanila? Ang hakbang na ito ay makatutulong sa paglinang ng empatiya, pagtuklas ng posibleng pagkakapareho, at sa pag-unawa sa pinanggagalingan ng kanilang damdamin. Sa bawat alitan, kadalasan ay may mas malalim na ugat, mga takot, mga hinanakit, o mga hangaring hindi natugunan.
Kaya huwag kang manatili lang sa kasalukuyang argumento. Tumingin sa ilalim. Ano ang tunay na dahilan ng sigalot? Anong mga pangangailangan ang hindi natutugunan? Aling mga takot ang lumilitaw? Tandaan, hindi ito tungkol sa pagpayag sa kanilang asal, kundi sa pagsusumikap na maunawaan ang kabuuang karanasan at pananaw na humuhubog sa kanilang kilos. Tulad ng isang geologist na pinag-aaralan ng mga suso ng bato upang maintindihan ang anyo ng lupa, maaari mong matuklasan ang mga nakatagong punto ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagsasanay sa ganitong uri ng stoic na paglalim. At habang ginagawa ito, maaari mo ring mas makilala ang iyong sarili, kasama na ang iyong mga tugon at panloob na reaksyon. Sa huli, ang dating rumaragasang ilog ay maaaring maging isang kalmadong batis, puno ng pag-unawa at may nakaukit na posibilidad ng pagkakasundo sa bawat batong dinaanan nito. 2. Pumili ng laban na karapat-dapat. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay likas na bahagi ng buhay, mula sa mga diskusyong politikal hanggang sa pagtatalo sa parking lot. Ngunit tulad ng paalala ng mga Stoic, hindi lahat ng batong nasa ating daraanan ay nangangailangan ng buong atensyon. Kung papatulan natin ang bawat alitan, gaano man kaliit, mapapagod tayo sa emosyonal na aspeto. Kaya't ang ikalawang taktika ng Stoicism ay ang marunong pumili ng laban, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa talino. Isipin mong nasa harap ka ng isang malawak na larangan ng digmaan. Bawat argumento at usaping pinagtatalunan ay may potensyal na maging ganap na sigalot. Ang isang maingat na Stoic ay hindi basta-basta sumasabak. Sa halip, sinusuri muna niya ang bawat kalagayan. Sulit ba ito? Ang bangayang ito ba ay makakaapekto sa aking kalusugan, sa mga mahalaga sa akin, o sa aking prinsipyo? Narito ang ilang prinsipyong Stoic na makatutulong sa matalinong pagpili ng laban. Ang Seneca Test, huminto at magnilay. Isaisip ang wika ni Seneca, ang pinakamabisang lunas sa galit ay ang pagkaantala. Paalalahanan ang sarili ng kahalagahan ng paghinto bago tumugon. Huminga ng malalim at hayaan munang lumamig ang ulo. Ang pagkaantala ay nagbibigay ng espasyo para sa mas malinaw na pag-iisip at lumalayo ka sa damdaming maaring nagpapalabo ng iyong pag-unawa. Ang Epictetus Query, mahalaga ba talaga ito? Alalahanin ang sinabi ni Epictetus, hindi ang pangyayari ang gumugulo sa atin, kundi ang pananaw natin ukol dito. Tanungin ang sarili, may tunay ba itong epekto sa aking moralidad, kapakanan, o sa mga bagay na mahalaga sa akin? O isa lang itong maliit na aberya, isang batong nadaanan, hindi bundok na kailangang akyatin? Sa pamamagitan ng pagtutok sa mga bagay na tunay na may kabuluhan, mas mahusay mong mahaharap ang mga ito. Ang Marcus Aurelius Principle, ang katahimikan ay may lakas. Kilalanin ang kapangyarihan ng hindi pagkilos. Ayon kay Marcus Aurelius, madalas, sapat na ang manahimik at hayaang lumipas ang lahat. Ang hindi pagpansin sa maliliit na insulto o ang pagpili na huwag nang makipagtalo sa mga walang saysay ay nagpapakita ng disiplina at panloob na kapanatagan. Ang cost-benefit analysis ng Stoicism, timbangin ang gastos at pakinabang. Bawat alitan ay may presyo, lalo na sa ating isipan. Isaalang-alang kung sulit ba ang emosyonal na gastos ng pagpasok sa pagtatalo kumpara sa posibleng gantimpala ng pagkapanalo. May mga tagumpay na masyadong mahal ang kapalit. Minsan ang tunay na lakas ay ang kakayahang bumitaw ng may dignidad. Tandaan, ang matalinong pagpili ng laban ay hindi kahinaan o kawalan ng malasakit. Ito ay pagkilala na may hangganan ang iyong oras at lakas, at marunong kang gamitin ng mga ito ng wasto. Sa pamamagitan ng karunungan ng Stoicism, matututo kang lumakad sa larangan ng buhay
na mas malinaw ang direksyon, mas buo ang loob, at mas matalino sa paggamit ng iyong lakas para sa mga laban na tunay na mahalaga. 3. Magsalita ng may kapanatagan at linaw. Isipin mong kaharap mo ang iyong katunggali, hindi para makipagbakbakan gamit ang armas, kundi gamit ang mga salitang pinanday para sa kapayapaan. Sa halip na sigawan at batuhan ng paratang, inuuna ng Stoic na pamamaraan ng kalma at malinaw na komunikasyon, isang pinto tungo sa mas makabuluhang pag-uusap. Ang taktika na ito, hango sa karunungan ng mga Stoic gaya ni Seneca, ay nakatuon sa maayos na pagpapahayag ng iyong damdamin at pangangailangan upang mapalaganap ang pag-unawa at mabawasan ang tensyon. Narito ang mahahalagang sangkap ng komunikasyong inspirasyon ng Stoicism. Linangin ang aktibong pakikinig. Huwag lang maghintay ng pagkakataong makapagsalita. Makinig ng buo at may malasakit. Bigyang pansin hindi lamang ang sinasabi ng iyong kausap, kundi pati ang kanilang kilos at ekspresyon. Huwag mang abala habang nagsasalita sila. Tumango sa tamang oras at panatilihin ang eye contact. Ipinapakita nito na iginagalang mo sila at sinisikap mong unawain ang kanilang panig. Igalang ang kanilang damdamin, empatiya, hindi kailangang sang-ayon. Mahalaga ang pagkilala sa kanilang emosyon at karanasan kahit hindi ka sumasang-ayon. Mga simpleng pahayag tulad ng nauunawaan kong nakakainis ito para sa'yo o mukhang mahalaga talaga sa'yo ang sitwasyong ito ay makakatulong upang magkaroon ng koneksyon at maipakita ang malasakit. Ihayag ang iyong saloobin gamit ang I statements. Sa halip na magsimula ng akusasyon gamit ang ikaw kasi, gamitin ang ako upang ipahayag ang sariling damdamin at pangangailangan. Halimbawa, kailangan kong maramdaman na nirerespeto ako sa sitwasyong ito o nasasaktan ako kapag nangyayari yan. Nakakabawas ito sa depensibong reaksyon at nagtataguyod ng pakikipagtulungan sa halip na salungatan. Magsalita ng matatag pero kalma. Hindi ang lakas ng boses, kundi ang kontrol sa sarili ang tunay na lakas. Magsalita upang magpaliwanag, hindi upang ibuhos ang galit. Panatilihin ang mahinahon ngunit may paninindigang tono. Iwasan ang insulto o personal na atake. Lalo lamang nitong lalalain ang usapan. Unahin ang solusyon, hindi ang puntos. Ang layunin ay hindi upang manalo sa argumento, kundi upang makahanap ng solusyon na kapwa kapaki-pakinabang. Simulan ang pag-uusap sa mga tanong gaya ng, ano kaya ang pwede nating gawin para maresolba ito? O, paano tayo makakarating sa kasunduang pareho nating matatanggap? Gawing sentro ang kooperasyon, hindi kompetisyon. Tandaan, ang pagsasanay sa kalmado at malinaw na pakikipag-usap ay isang kasanayang kailangang linangin. Kung magkamali ka, huwag matakot humingi ng paumanhin. Bigyan mo rin ng pasensya ang sarili mo. Sa bawat positibong pag-uusap na pinili mong gawin, mas lalong gagaan ang pagharap sa mga mahihirap na sitwasyon. 4. Hanapin ang magkasanib na landas. Isipin mo ang dalawang alpinistang umaakyat sa tila magkaibang tuktok ng bundok. Habang sila'y umaakyat, napagtatanto nilang ang kanilang magkaibang daan ay unti-unting nagsasama, patungo sa iisang rurok kung saan sumisikat ang liwanag ng pag-unawa. Ang metaporang ito ay akmang-akma sa ika-4 na taktika sa ating hindi konfrontasyong paglalakbay, ang paghahanap ng magkasanib na landas. Ipinapakita nito ang Stoic na kaisipan ng oikeiosis, ang pamumuhay ng may pagkakaisa sa likas na kaayusan. Kahit madalas na parang salungat ang ating mga ideal o ambisyon sa gitna ng di pagkakaintindihan, hinihikayat tayo ng mga Stoic na humukay sa ilalim ng panlabas na anyo upang tuklasin ang mas malalalim na ugnayan na nagbibigkis sa atin. Bagaman maaring hindi agad ito halata,
Sa pagtutok sa mga interes na pareho nating pinahahalagahan, maaring mabuo ang pundasyon ng kooperasyon at kompromiso na siyang susi sa isang mas mapayapang pagkakasundo. Narito kung paano mo masisimulan ang paghahanap ng magkasanib na landas sa paraang Stoic. Mula sa ako tungo sa tayo, palawakin ang pananaw. Sa halip na ikaw laban sa akin, isipin ito bilang isang pagtutulungan tungo sa iisang layunin. Tanungin ang sarili, ano ang gusto naming pareho? Sa simpleng pagbabagong ito ng pananaw, maaring makita ang mga posibleng pagkakatugma. Kahit pa sa umpisay, tila wala. Hanapin ang pangunahing pangangailangan. Ang magkaibang gusto ay madalas na bunga ng mga hindi natutugunang pangunahing pangangailangan. Tuklasin kung anong pangangailangan ang sinusubukang matugunan ng bawat isa. Maaring ito'y kaligtasan, respeto, o pagkilala. Sa pagkilala sa mga pangkaraniwang pangangailangang ito, mas madaling umunawa at makahanap ng mga solusyong may malasakit. Tuklasin ang magkakaparehong paniniwala. Ang ating mga pinahahalagahan ay siyang nagtutulak sa ating kilos. Sa halip na mag-focus sa problema mismo, silipin ang likod nito. May magkatulad ba kayong pagpapahalaga? Pareho ba ninyong pinahahalagahan ang katapatan, katarungan o kabutihan? Ang mga pinagsasaluhang prinsipyo ay maaring magsilbing gabay tungo sa mga desisyong tugma sa inyong paniniwala. Magsimula sa maliit, bumuo ng puwersa. Huwag asahang agad-agad kayong magkaisa sa lahat ng bagay. Sa halip, hanapin muna ang maliliit na pagkakasundo, gaano man ito kababaw. Ang maliliit na tagumpay na ito ay pwedeng magtulak ng tiwala at pag-usad at gawing mas madali ang pagharap sa mas mabibigat na usapin. Tandaan, ang buhay ay isang paglalakbay. Mahalaga ang tiyaga, hindi laging mabilis ang paghahanap ng common ground, kaya't maging mapagpasensya at mapag-unawa. Kilalanin ang bawat tagumpay, tanggapin ang pagkabigo, at tandaan, ang bawat hakbang patungo sa kooperasyon ay isang hakbang palayo sa alitan. Sa paggamit ng teknikang ito ng Stoicism, pinipili mong lumagpas sa simpleng pag-aayos ng problema. Sa halip, hinahanap mo ang koneksyon sa karanasan ng iba at binubuo mo ang batayan ng isang mas payapang hinaharap. Tandaan, ang mga sabay na umaakyat, ginagabayan ng parehong ideyal at layunin, ay tiyak na magtatagpo sa rurok ng pagkaunawa. 5. Iginagalang ang kanilang panloob na halaga. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang napakalaking punong roble. Matibay ang mga ugat na nakakapit sa lupa. Hindi sapat ang lakas para ito'y igalaw. Ngunit ang isang matalinong Stoic ay alam ang kapangyarihan ng mga elemento tulad ng hangin at tubig, na dahan-dahang nagtutulak sa isang bagay palapit sa layunin nito, tila bulong ng kalikasan sa kanyang tainga. Ang metaporang ito ay sumasalamin sa ikalimang taktika ng Stoic na diskarte. Ang pag-apela sa panloob na halaga, isang makapangyarihang kasangkapan upang maayos at mapayapang lutasin ang mga alitan. Sa halip na atakihin ng tuwiran ang kanilang pagkatao, itinuon natin ang atensyon sa matabang lupa ng kanilang mga pinahahalagahan at paniniwala. Sa pag-unawa at paggalang sa kanilang panloob na kumpas, maaring makabuo ng mga solusyong naaayon sa kanilang mga pangunahing prinsipyo na siyang nagre-resulta sa mas tapat na pagtanggap at mas matibay na kasunduan. Upang simulan ang iyong Stoic na paglalakbay sa value-driven persuasion, sundin ang mga hakbang na ito. Tuklasin ang kanilang halaga. Maging parang isang arkeologong naglalakbay sa kalaliman ng kanilang paniniwala. Magsaliksik bago ihain ang iyong argumento. Anong mga prinsipyo ang sinusunod nila? Anong mga halaga ang gabay sa kanilang kilos? Obserbahan ang kanilang mga salita at kilos.
Anong kanilang pinupuri, tinatanggi, o itinatangi? Sa ganitong paraan makakabuo ka ng mapa ng kanilang value landscape. Tulayin ang pagkakaiba. Hanapin ang ugnayan sa gitna. Huwag agad isiping taliwas ang kanilang mga halaga sa iyo. Sa halip, hanapin ang mga pinagsasaluhang prinsipyo, kahit tila hindi ito akma sa kasalukuyang sitwasyon. Maaring pareho kayong nagpapahalaga sa tungkulin, katapatan, o katarungan. Ang mga panlahatang halagang ito ay nagsisilbing tulay upang maipahayag mo ang iyong punto sa paraang katanggap-tanggap sa kanila. Magsalita sa wika nila. Kapag malinaw mo nang naunawaan ang kanilang mga halaga, iayo ng iyong mensahe dito. Hindi para dayain sila, kundi upang ilahad ang iyong layunin gamit ang kanilang perspektibo. Ipahayag ang sarili sa paraan na tumutugon sa kanilang mga alalahanin at interes. Sa ganitong paraan nakabubuo ka ng common ground, hindi sa pagsuko ng sarili mong prinsipyo, kundi sa pag-uugnay ng iyong mga halaga sa kanila. Huwag lang sabihin, ipakita. Mas malakas ang gawa kaysa salita. Sa halip na basta ipaliwanag ang iyong solusyon, ipakita kung paano nito isinasabuhay ang kanilang mga pinahahalagahan. Gumamit ng mga tiyak na halimbawa, kuwento o karanasan na nagpapakita kung paano sumasalamin sa kanilang mga prinsipyo ang iyong mungkahi. Sa ganitong paraan, nagiging mas matibay at makatao ang iyong argumento. Tandaan, ang paggalang ay mahalagang salik. Layunin mo ang pag-unawa, hindi ang kapangyarihan. Laging pairalin ang paggalang sa bawat hakbang ng prosesong ito. Ang layunin ay hindi ang kontrolin sila o ipanalo ang argumento, kundi ang tulungan silang makakita ng solusyong parehong makatarungan at tugma sa kanilang paniniwala. Sa paggamit ng teknikang ito ng Stoicism, hindi ka mandirigma na may dalang salita bilang armas, kundi isang gabay na mapagkumbaba at may talino na inaakay ang kausap patungo sa isang landas na tunay nilang maipaglalaban. Tandaan, ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag nakatugma ang solusyon sa mga halagang humuhubog sa ating pagkatao. Sa ganitong paraan, naitataguyod ang respeto at pag-unawa at bumubukas ang pintuan ng mga solusyong makabubuti para sa lahat. 6. Gamitin ang katatawanan ng may katalinuhan sa pagtatapos ng alitan. Isipin mong naglalakad ka sa isang lubid na nakabigti sa ibabaw ng isang malalim na bangin. Isang pagkakamali lang, maari kang mahulog sa kailaliman ng pagkainsulto. Ngunit tulad ng isang tungkod ng mananayaw sa lubid, ang katatawanan ay maaring magsilbing panimbang upang manatiling matatag. Ito ang diwa ng ika-6 na teknik ng Stoicism. Ang maingat at matalinong paggamit ng katatawanan sa mga hindi pagkakaunawaan. Hindi maikakailang ang tawa ay kayang magpababa ng tensyon at lumikha ng mas bukas na espasyo para sa pag-uusap. Ang isang wasto at tamang oras na biro ay maaring magsilbing pressure release valve. Pinapaluwag ang panahong masikip sa damdamin at binibigyang daan ng mas bukas na pangunawa. Gayunman, gaya ng paalala ni Seneca, ang biro ay marupok, maaring maging insulto kung hindi wasto ang pagkakabitaw. Kaya't kailangan itong gamitin ng may sinadyang pag-iingat. Narito ang ilang patnubay upang ligtas mong matawid ang masilang lubid ng katatawanan sa gitna ng alitan. Kilalanin ang iyong kausap. Hindi lahat ay natatawa sa parehong bagay. Bago magpatawa, unawain muna ang estilo ng kanilang pagkamapagpatawa at personalidad. Ano ang tumatawa sa kanila? Aling mga paksa ang sensitibo para sa kanila? Mas mainam ang mag-ingat kaysa makasakit, sapagkat ang biro para sa isa ay maaring insulto para sa iba. Magtawanan kayo, hindi tawanan. Layunin ng katatawanan ay ang pagtutulungan, hindi panlalait.
Iwasang gawing biro ang pagkatao o damdamin ng kausap. Ang self-deprecating humor, ang pagtatawanan ng sarili, ay kadalasang mas ligtas dahil ipinapakita nitong may kababaang loob ka at marunong kang umamin sa sariling pagkukulang. Mahalaga ang oras. Basahin muna ang paligid at kung kinakailangan, basahin ulit. Kung mataas pa ang emosyon, maaring sumablay ang biro at makasakit kaysa makapagpagaan. Maghintay ng tamang sandali kung kailan humupa na ang init ng damdamin bago magsingit ng katatawanan. Manatiling magalang at mabait. Iwasan ang pang-iinsulto, sarkasmo o mga biro tungkol sa relihiyon, lahi, kasarian o personal na pagkatao. Tandaan, ang layunin ay magtaguyod ng tulay, hindi magsunog nito. Gamitin ang katatawanan bilang kasangkapan, hindi pangtakip. Huwag gamiting pantakas ang katatawanan mula sa seryosong usapan. Hindi ito kapalit ng tapat na komunikasyon o pagharap sa mahahalagang isyu. Gamitin ito upang magbukas ng dialogo, hindi upang takpan ang problema. Kung nagdududa, huwag muna. Mas madali ang bumuo ng tiwala kaysa ibalik ito kapag nasira. Kaya kung hindi ka sigurado kung ang biro ay angkop, mas mabuting huwag muna. Maghintay ng pagkakataong mas ligtas at mas natural. Sa paggamit ng mga ideyang ito mula sa Stoicism, ang katatawanan ay maaring maging mabisang kasangkapan sa pagtatatag ng koneksyon, pagbawas ng tensyon, at pagbubukas ng pinto sa resolusyon ng alitan. Sa halip na isang delikadong lakad sa lubid, ito'y nagiging tulay ng pagtutulungan. Tandaan, ang kapangyarihan ng tawa ay nasa kakayahan nitong magbuklod, hindi maghiwalay. Kapag ginamit ng tama, kaya nitong gawing pagkakataon ang tensyon para sa mas malalim na pangunawa at makataong pagkakasundo. 7. Mag-alok ng empatiya. Isipin mong nasa isang batuhan at masukal na bundok ka. Nakatanaw sa kabilang dako ng bangin kung saan may isa pang umaakyat, tila papunta sa kabaligtaran mong direksyon. Ang inis at galit niya'y dumadaluyong na parang hanging bugso sa lambak. Ngunit sa halip na sumigaw ng mga argumento mula sa malayo, pipiliin ng isang stoic ang dahan-dahang pagbaba, pagtawid ng agwat, at pag-abot ng isang kamay na puno ng pag-uunawa. Ito ang puso ng ikapitong estratehiya, ang prinsipyo ng Stoicism ng pagpapakita ng empatiya. Ang empatiya ay isang makapangyarihang kasangkapan sa maayos na pagresolba ng alitan kahit sa gitna ng mainit na pagtatalo. Gaya ng ipinayo ni Marcus Aurelius sa pagkilala sa damdamin at karanasan ng iba, binubuksan natin ang pintuan sa mas makabuluhang pag-uusap at tunay na koneksyon. Narito kung paano mo maaangkin ang superpower na ito ng Stoicism. Mula ako patungo sa iyo. Subukang ilagay ang sarili sa kanilang posisyon. Tingnan ang sitwasyon mula sa kanilang paningin, hindi lamang sa iyo. Anong mga karanasan sa buhay ang maaaring nagtulak sa kanilang emosyon? Anong mga takot o insecurities ang posibleng ugat ng kanilang kilos? Ang pagbabagong ito ng pananaw ay nagtuturo ng pag-unawa at tumutulong makita ang kanilang natatanging realidad. Pakinggan ang higit sa salita. Maging masigasig sa pag-unawa, hindi lamang sa mga sinasabi kundi pati sa mga hindi sinasabi. Maging mapagmatyag sa tono ng boses, ekspresyon ng mukha, galaw ng katawan, dahil madalas dito nahahayag ang mas malalalim na damdaming natatago sa salita. Kilalanin, huwag hatulan. Kilalanin at igalang ang kanilang nararamdaman kahit pa hindi mo sinasang-ayunan ang kanilang kilos. Sabihin mong nauunawaan mo ang bigat ng sitwasyon sa kanila. Mga linyang tulad ng, naiintindihan kong mahalaga sa iyo ang usaping ito, o mukhang nadarama mong parang hindi ka napapakinggan, ay maaaring magbukas ng tiwala at mabawasan ang tensyon. Hanapin ang sugat sa likod ng galit. Madalas,
Ang galit at pagkayamot ay nag-uugat sa mas malalim na sakit o takot. Sa halip na labanan ang galit, alamin kung ano ang pinagmumulan nito. Mas nagiging bukas ang daan sa tunay na paghilom kapag naiintindihan natin ang pinakaugat ng salungatan. Ang empatiya ay hindi pagsang-ayon. Ang pagbibigay ng empatiya ay hindi nangangahulugang kinukonsinti mo ang kanilang asal o binibitawan mo ang sariling paninindigan. Ito'y simpleng pagkilala sa kanilang karanasan, isang paanyaya para sa mas tapat at bukas na usapan. Sa empatiya, lumalakad ka kasama nila, hindi lampas sa kanila. Kapag niyakap mo ang stoic na prinsipyo ng empatiya, hindi mo lang sila naririnig, nararamdaman mo sila. At sa koneksyong ito may pag-asa para sa tunay na resolusyon. Hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi sa mga susunod pang pagtutunggalian ninyo. Kaya bumaba ka mula sa bundok, iabot ang iyong kamay, ibigay ang regalong empatiya. Maaring ito na ang simula ng isang paglalakbay na hindi ninyo inaasahan. Kasama, hindi laban sa isa't isa. 8. Yakapin ang sining ng kompromiso. Isipin mong nasa harap ka ng isang matatag na puno ng oak, ang mga sangay matigas na humahampas sa hangin. Upang mapabend ito ayon sa iyong kagustuhan, kinakailangan ng matinding puwersa. Ngunit ito'y maaring makasama sa puno at pati na rin sa iyo. Isang mas matalinong estratehiya mula sa stoikong filosofiya ang matutunan ang sining ng kompromiso, pagpapaluwag at pag-aakma upang matutunan kung paano magsanib ang hangin at ang oak sa mas mapayapang paraan. Ang mga matitigas na pananaw at absolutong prinsipyo ay bihirang nakakatulong sa matagumpay na pagresolba ng salungatan. Ayon kay Epictetus, huwag mong hangarin na mangyari ang mga bagay ayon sa iyong kagustuhan, kundi ang pagnanais mong mangyari ang mga bagay ayon sa nangyayari at mamumuhay ka ng tahimik. Ang kakayahang maghanap ng mga solusyon na hindi lamang nakikinabang ka, kundi pati na rin ang iyong kalaban ay tanda ng tunay na lakas. Narito kung paano mo mapapagsanay ang sining ng kompromiso ng Stoicism. Mula ako patungo sa tayo. Baguhin ang pananaw mula sa ako patungo sa tayo. Tingnan ang sitwasyon bilang isang pagkakataon upang maghanap ng solusyon na kapaki-pakinabang para sa lahat, kaysa ituring ito bilang isang laban. Ang pagbabagong ito ng pananaw ay magbibigay daan sa mas magaan at mas makulay na solusyon. Kilalanin ang mga karaniwang layunin, hanapin ang mga punto ng pagkakapareho kahit na hindi ito agad kitang-kita. Pagmasdan ang mga layunin na magkakapareho kayo sa hinaharap at lampasan ang kasalukuyang pagtatalo. Marahil pareho kayong nagmamahal sa katarungan, respeto, o isang produktibong kapaligiran. Ang pagkilala sa mga karaniwang layunin ay magbibigay ng pundasyon para sa isang kompromiso. Magtakda ng prioridad at ibigay ang maliit na detalye. Hindi lahat ng detalye ay kasing halaga. Ang iba sa mga detalye ng sitwasyon ay hindi sapat na mahalaga upang ipaglaban, kaya't magtakda ng mga pangunahing layunin at magbigay luwag sa mga hindi gaanong mahalaga. Makakatulong ito sa iyo upang magtuon ng pansin sa mga solusyon na tinutugunan ang mga pinakamahalagang issue. Maghanap ng win-win na solusyon. Hanapin ang mga solusyon na magkakaroon ng win-win para sa lahat ng partido. Sa halip na mag-focus lamang sa panalo ng isa, maghanap ng paraan upang ang bawat isa ay maramdaman na ang kanilang pangangailangan ay naiintindihan at kahit paano ay natutugunan sa pangmatagalan. Binabawasan nito ang galit at nagtataguyod ng pakiramdam ng katarungan. Tandaan na ang buhay ay isang paglalakbay, hindi destinasyon. Ang pasensya at pagiging bukas sa pagbabago ay susi sa kompromiso. Madalas ang kompromiso ay hindi isang one-time na bagay. Maging handa na ripasuhin ang kasunduan
kung may pagbabago o bagong impormasyon. Ang isang matibay na kompromiso ay nangangailangan ng bukas na komunikasyon at kahandaang magbago. Tanggapin ang sining ng kompromiso. Pinapalakas ng Stoic na sining ng kompromiso ang iyong mga prinsipyo at pangangailangan. Sa halip, ipinapakita mo ang lakas, pagiging adaptable, at dedikasyon sa paghahanap ng solusyon na makikinabang ang lahat. Nauunawaan mo kung paano mabuhay sa isang dynamic equilibrium tulad ng hangin at oak, na ang bawat isa ay nakikinabang sa pagkakaroon ng mas tahimik at mas harmonyosong resolusyon.